Pasimple akong umirap at ngumuso kay Ivan pero mas inilapit niya lang sa akin ang phone niya, sabay click. Ivan! Inis na sigaw ko kaya tumawa siya ng malakas sabay pakita ng picture ko na nakanguso. See? You're cute. Sabi niya kaya napairap na lang ako kasi magaling talaga siyang kumuha ng angle. Kinuha ko ang phone ko sa kanya saka tinignan lahat ng kuha niya litrato. Ivan is good at this, to be honest. Wala siyang pangit na kuha at lahat sobrang ganda. Ang ganda kasi ng phone ko. Parinig ko kaya kaagad siyang umangal. What the hell? Tanong niya kaya mabilis akong tumakbo pabalik sa hotel habang natatawa. But thank you so much. Sigaw ko pa habang tumatakbo. Nang makapasok ako sa lobby, todo ang ngiti ko kasi sa wakas may picture na ako na maipopost. I am not the kind of girl who posts every time but sometimes I want to share photos like this. Tutok na tutok ako sa phone ko nang pumasok sa kwarto namin kasi busy ako sa pagpili kung anong i-upload. Kasi lahat ng kuha ni Ivan maganda. Pabagsak akong humiga sa kama ng padapa habang tutok na tutok sa phone. Hey! Bigla akong napaupo sa gulat at dahil na sa pinakagilid ako ng kama, bigla akong nahulog kasi kinapos sa space. Ouch! Daing ko dahil medyo masakit ang pagbagsak ko sa sahig. Dumadaing kong nilingon si Alda na marahan akong sinisilip na parang nagdadalawang isip na lumapit. What happened? Tanong niya na mukhang natauhan sabay hakbang papalapit sa akin kaya tiningala ko siya gamit ang mga mata ko nagtatanong. Why are you... Hindi ko na natapos pa sasabihin ko kasi bigla siyang umupo sa harapan ko. Napalunok ako ng mariin kasi naramdaman kong bagya niyang hinawakan ang magkabilang siku ko na parang may hinahanap. My body started to tremble because of that. Mas lalo lang ako nawala sa sarili nang biglang magtama ang mga mata namin. I gulped when his eyes fell from my eyes to my trembling lips. Wala sa sarili akong napabasa sa mga labi at kasabay nito ay ang pagpungay ng mga mata ko. Bagya siyang pumikit ng mariin na parang nahihirapan sabay lunok. Napatingin ako sa Adam's apple niya dahil doon. How can he be so hot without doing anything? Parang napapaso siyang bumitaw sa pagkakahawak sa dalawang siku ko kaya kaagad ako nakaramdam ng hapdi sa dibdib. Damn it. Tila nahihirapan na sabi niya saka ako hinilang patayo. Bigla akong napaupo sa kama dahil sa panghihina ng tuhod ko. Huminga din ako ng mabilis dahil parang nauubusan ako ng hangin. I closed my eyes tightly and gently massaged my chest. Bagay ako siyang nilingon at nakita ko na mariin din siyang nakapikit na parang may malaking problema na kinaharap. Kagad na lumandas sa hubad niyang pang itaas sa mga mata ko. I never saw him worked out but his body is so perfect. Nakasuot lang siya na isang board short kaya lantad na lantad sa harap ko ang maladyos niyang katawan. Wala sa sariling napalunok ako at nag-iwas ng tingin dahil sa biglang ilang na naramdaman. Dahan-dahan kong pinulot ang cellphone ko na nahulog din sa kamarahan itong ipinatong sa tabi. My heart is still pumping so hard and I can't control it. It's making me nervous and scared. Ang hirap pala na makasama si Alden sa isang kwarto lang. Nang bigla siya maglakad ay kaagad ko din siyang sinundan ng tingin. Tahimik lang siya na lumapit sa bag niya na katabi lang ng maleta ko sa couch at mabilis na kumuha ng isang sando. Saka madali ang isinuot. Wala sa sariling napatingin ako sa suot ko. Nang biglang may tumunog na phone at kaagad ko siyang tiningnan ulit kasi alam kong kanya iyon. Naabutan ko siyang nakatitig sa phone niya na patuloy sa pag-ring hanggang sa mamatay ito. Napakurap ako dahil sa pagbabaliwala niya ng phone. Sa pangalawang pagkakataon tumunog ulit ito pero ganoon pa rin ang ginawa niya. Answer it, Alden. Mahinang sabi ko, baka kasi importante pero isang malamig na tingin lang ang ibinigay niya sa akin. No, sabi niya bigla. Saka walang pakialam na itinapon ang phone sa couch at mabilis na lumakad patungo sa loob ng banyo. Marahan akong bumuga ng hangin saka dahan-dahan na pumunta sa maaliwalas na balcony nitong kwarto namin. Hinayaan ko ang hangin na guluhin ang buhok ko dahil sa paraang ito para nila akong pilit na pinapasaya. You hate ube? Bigla akong napalingon sa hamba ng balcony dahil sa sinabi ni Alden. Marahan akong ngumiti na makita siya doon na nakasandal habang diretso ang titig sa akin. Hindi sa hate ko. Hindi ko lang gusto ang lasa.
Mahinang sabi ko kaya bahagya niyang pinaikot ang mga mata na siyang ikinamangha ko kaya mas lalong lumaki ang ngiti ko. You simply hate it. Stop reasoning. Sabi niya kaya bahagya akong natawa at bahagyang ngumuso. I can't believe that we are talking about this right now. You're right. I hate it. Pag-amin ko kaya kumunot ang noo niya. Why didn't you tell me? Mabilis na tanong niya kaya sandali ako natigilan. Because you didn't ask, Alden. Marahan lang ako na umiling bilang sagot imbes na magsalita pa ng kung ano-ano. Napalunok ako ng mariin na mas lalo niya akong tinitigan na parang may gustong itanong pero hindi niya rin ginawa. Hindi ka lalabas? Pag-iiba ko pero iling lang ang tanging isinagot niya sa kadahan-dahan ring humakbang papunta dito sa balcony. Tamad siyang umupo sa isa sa mga silya ng coffee table sabay angat muli ng tingin sa akin. Ikaw? Marahan akong umiling habang pinapakaramdaman ang malakas na pagkalabog ng dibdib ko dahil sa mga atensyon na ibinigay niya. Hindi rin. Who's that guy earlier? Halos hindi na ako makahinga ng maayos dahil sa tanong na ibinabato niya. Bakit parang naging interesado siya? Maraming tanong na bumabagabag sa isip ko ngayon dahil sa mga ipinakita niyang kilos. My heart is happy but it's also afraid. Afraid to hope and to get hurt. Evan, mahinang sambit ko kaya bumalatay ang inis sa mga mata niya. And? Taas kilay na tanong niya kaya kinakabahan ako na lumunok. My friend. Sagot ko ulit kaya bahagya siyang tumango na pero may expression pa rin siya na parang hindi naniniwala sa mga pinagsasabi ko. He likes you. Diretsong sabi niya na nagpaawang sa mga labi ko. What are you doing, Alden? Bakit mo ko pinapakabang lalo? We were together for so long, so why didn't you marry him instead? Sarcastic na pagputol niya sa sasabihin ko kaya mas lalo akong namawis dahil sa kaba pero kahit ganoon, biglang may sumilay na isang matamis na ngiti sa mga labi ko na hindi ko rin maintindihan. Hindi, kahit hindi ako ipinagkasundo sa iyo ni na mommy. Hindi pa rin. Mahinang bulong ko pero hindi ako sigurado kung narinig niya. Tamad siyang tumayo pagkatapos saka mabagal na pumasok ulit sa loob kaya sunundan ko siya ng tingin. Marahan siyang umupo sa kama pero ibinalik niya rin kaagad sa akin ang mga mata niya. Kung tatanungin ko kaya siya tungkol kay Michelle, sasagutin niya kaya ako ng tama. Hindi kaya siya magagalit? Ano kaya magiging reaksyon niya? He asked me about Ivan. Should I ask him too? Na bakit hindi ako? Sa dami ng mga gusto kong itanong, pilit ko na lang na itinago ang mga iyon sa pamamagitan ng isang ngiti. Bagyang nagsalubong ang kilay niya sa kamarahang bumuga ng hangin. What do you want, Amber? Tell me. Biglang sabi niya kaya napaawang ang mga labi ko. What are you doing, Alden? Bakit mo ako pinapakabang lalo? We were together for so long. So why didn't you marry him instead? Sarcastic na pagputol niya sa sasabihin ko kaya mas lalo kong namawis dahil sa kaba. Pero kahit ganoon biglang may sumilay na isang matamis na ngiti sa mga labi ko na hindi ko rin maintindihan. Hindi, kahit hindi ako ipinagkasundo ni na mommy sa'yo, hindi pa rin. Mahinang bulong ko pero hindi ako sigurado kung narinig niya. Tamad siyang tumayo pagkatapos saka mabagal na pumasok ulit sa loob. Kaya sinundan ko siya ng tingin. Marahan siyang umupo sa kama pero ibinalik niya rin kaagad sa akin ang mga mata niya. Kung tatanungin ko kaya siya tungkol kay Michelle, sasagutin niya kaya ako ng tama. Hindi kaya siya magagalit? Ano kaya magiging reaksyon niya? He asked me about Evan. Should I ask him too? Na bakit hindi ako? Sa dami ng mga gusto kong itanong, pilit ko na lang na itinago ang mga iyon sa pamamagitan ng isang ngiti. Bagyang nagsalubong ang kilay niya sa kamarahang bumuga ng hangin. What do you want, Amber? Tell me. Biglang sabi niya kaya napaawang ang mga labi ko. Kung sasabihin ko ba, tutuparin mo? I just want you to love me back, Alden. Just love me back and I will be contented and happy. Ani ko sa isip. I don't want anything. Sagot ko kaya marahan niyang kinagat ang pang ibabang labi. Napatingin ako doon dahil sa ginawa niya. I can't help but to think if he and Michelle are always kissing. That girl is really lucky. So much lucky that I want to be in her place. Gusto kong maranasan kung paanong bigyan ng atensyon ni Alden.
kung paanong sambahin at kung paanong lambingin. Bakit iba ang sinasabi ng mga mata mo? Sabi niya, kaya kaagad ako nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam. Bulong ko na lang kaya pareho na kaming natahimik. I could still feel his stares on me but I can't look at him. Hindi ko kayang salubungin ang mga mata niya dahil alam kong aasa na naman ako. Sa gilid ng mga mata ko nakita ko siyang dahan-dahan na humiga sa kama. I have this urge to look at him but I didn't do it. I'll sleep. If someone calls, answer it, then tell them that I'm asleep. Mahinang sabi niya sa kadahan-dahan na ipinikit ang mga mata. Kaagad na namuo mga luha sa mga mata ko habang ibinabalik ang tingin sa kanya. Nakapikit na siya pero alam kong gising pa din siya. Ayoko. Biglang sabi ko kaya bigla na namang nagmulat ang mga mata niya kaya kaagad iyon tumama sa akin. Answer it. You have my permission. Paus na sabi niya habang ang mga mata'y tila inaantok. Alden, do it Amber. I'm sleepy. Marahang sagot niya sa kaunti-unti na namang pumikit para ipahinga ang mga mata. Tinitigan ko mukha niyang payapa at hindi ko maiwasang mag-asam ng mataas. Dahan-dahan ako lumapit sa kama sa kabahagyang umupo sa gilid para mas lalong matitigan ang mukha niyang mahimbing ang tulog. I gently smiled and caressed his hair softly. Alden, I murmured before I touched his pointed nose again. Bahagya siyang pumiski, kaya mas lalong naging malaki ang ngiti sa mukha ko. When my finger reached his lips, I gently bit mine. Sa dami ng lalaki sa mundo, si Alden yata ang pinaka-perpekto. Pero bakit pinapaliwala mo ko? Dahan-dahan ako yumuko para patakan siya na isang simpleng halik sa noo, pati na rin sa tungki ng kanyang ilong. Napatitig pa ako ng bahagya sa mga labi niya pero unti-unti na rin ako lumayo pagkatapos. Those lips, I want them to touch mine soon. Sa kagustuhan ni Alden, I want his kisses and I want him to want my kisses too. Hindi ako magnanakaw ng halik sa labi niya sa pagkakataong ito dahil hihintayin kong siya ang magbigay noon sa akin. Sleep tight, Alden, I murmured before I stood up. Pinanood ko si Alden na matulog habang nasa couch ako. Ang sarap niyang titigan habang natutulog. Unti-unti akong humiga sa couch habang may ngiti sa mga labi at ilang sandali lang nagkusang pumikit na ang mga mata ko sa nararamdaman kong antok. Dinalaw ako ng antok at ang huling naalala ko na lang ay ang tulog na mukha ni Alden. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko at ang una kong nakita ay ang kumot hanggang ilalim ng dibdib ko. Nagtataka ko iyong tiningnan bago dahan-dahan na umupo. Napasulyap ako sa kama para hanapin si Alden pero hindi ko siya nakita kaya napakurap-kurap ako. Napahawak ako sa kumot saka ngumiti ng konti. Sana alala ko, wala akong kumot kanina noong nakatulog ako. Posible kayang si Alden ang naglagay nito? Inaantok akong tumayo habang may ngiti sa mga labi. Mabilis akong dumiretso sa banyo para mag-ayos ng sarili at pagkatapos ay tuloy-tuloy ako na bumaba para hanapin si Alden. Habang nagpapalingalinga ako dito sa labas ng hotel, may kamay na biglang nagtakip ng mga mata ko kaya kaagad ko iyong tinanggal pero ayaw. Narinig ko pa ang mga tawa ni Ivan pero mas lalo lang na humigpit ang mga kamay niya sa mga mata ko. Ivan! Inis sabi ko kaya mas lalo siyang tumawa. Beast mode? Asar niya bago unti-unting tinanggal ang kamay na nakatakip sa mga mata ko kaya agad ko siyang sinamaan ng tingin. Nagtaas siya ng kamay na parang sumusuko kaya agad ko ring iniiwas ang tingin ko para hanapin ulit si Alden. Ivan! Inis na sabi ko ulit kasi binanggaan niya ng sadya ang balikat ko. You're looking for what? I sigh. I am looking for Alden. Sabi ko kaya agad na nawala sa mood ang itsura niya. Alden, the cheater. He murmured but I clearly heard it, so I glared at him. Shut up. I'm just telling the truth, Amber. Sabi niya pa kaya napabuntong hininga na lang ako bago nagsimulang maglakad pero kaagad din siyang sumunod sa akin. Hinayaan ko lang siyang sumunod habang hinahanap ko si Alden. Umabot na kami sa beach sa paghahanap pero hindi ko nakita ang hinahanap ko kaya matamlay ako na umupo sa lounger.
Umupo din sa Ivan sa kabila kaya itinuon ko ang pansin ko sa kanya. I'm fine here, Ivan. Sabi ko dahil baka may gagawin pa siya pero umiling lang siya sabay tingin sa likuran ko gamit ang seryosong mga mata. Let's go, Amber. Let's eat. My treat. Seryosong sabi niya kaya umiling ako kaagad. I'm not hungry. Then, I'll tour you around. Pamimilit niya kaya kumunot ang noo ko. What? Nagtatakang tanong ko pero napabuntong hininga na lang siya ulit sabay sulyap na naman sa likuran ko na mas lalo kong ipinagtaka. Dahan-dahan ako lumingon sa likuran ko dahil sa mga weird na kilos niya kaya dumaing siya. Saka ako hinila patayo para dalhin paalis pero huli na ang lahat kasi nakita ko na rin ang tinitingnan niya. Napako ang tingin ko kay Alden at kay Michelle na marahang naghahalikan habang naliligo sa dagat. Napalunok ako sa kadahan-dahan na pinunasan ng mga luha na biglang kumuwala. Amber, come on. Sabi pa ni Ivan sabay hila ulit sa akin pero hindi ko na nagawa pang alisin ang mga tingin ko doon. The way their lips touch are so gentle. Alden's both hands are on the woman's waist and the woman's arms are encircled on Alden's neck. They are kissing passionately with their closed eyes like no one's here. Na parang pag-aari nila ang mundo. Na parang walang makahadlang sa mga nag-aalab nilang damdamin. Ivan. Paus na tawag ko sa kaibigan habang umiiyak ng tahimik. He's an asshole, Amber. Marahan kong pinunasan ng mga luha ko kasabay nito ay ang pagtatapos ng halikan nila na parang walang bukas. They both smiled at each other after the kiss. Mas lalong nawasak ang puso ko dahil doon pero kahit nasasaktan, buong tapang ko silang pinanood. How can you be so nice to me? Then kiss your girl after, Alden. Sabay silang humarap sa banda namin na parang aahon na sana sa tubig pero kaagad nila ako nakita. Nanlaki ang mga mata ko. I wanted to give them a smile to assure that I am fine but I can't. Sa sobrang sakit ng puso ko parang gusto ko nilang umiyak ng umiyak. Marahan ko ulit na pinunasan ng mga luha ko sa kadinaradyo ang titig sa mga mata ni Alden. Gulat ang nakikita ko sa mga mata niya at awa. Napakurap ako ng bahagya habang patuloy pa rin na umaagos ang mga luha galing sa mga mata ko at alam kong kitang-kita niya iyon kahit malayo pa siya. Nagmamakaawa ko siyang tiningnan gamit ang mga lumuluhang mga mata ko pero tanging gulat na ekspresyon lang ang ibinibigay niya pero sa huli, bumalik din ito sa pagiging seryoso. Amber. I saw him mouth that made me cry even more. Dahan-dahan akong tumalikod para umalis. Ilang hakbang pa lang ang ginagawa ko ay nagawa ko ulit na lumingon sa kanila. And again, I saw them sharing a passionate kisses. Wala sa sarili kong tumuloy sa paglalakad habang pilit na tinutuyo ang mga luha sa pisngi. Amber, you wanna go home? I can drive for you. Biglang offer ni Ivan nang lumayo na kami kaya tiningnan ko siya sa kamarahan na nag-isip. I really wanted to go home. Gusto ko nang umuwi kung puro sakit lang naman pala makukuha ko dito. Pero paano kapag nalaman ni na mommy at daddy na iniwan ko si Alden dito? They will probably ask and get disappointed. I don't want that. It's fine, Ivan. Uuwi na rin naman na kami bukas. Sabi ko kaya umigting lang ang panga niya. Wala sa sarili ako sumunod kay Ivan hanggang sa nakarating kami sa isang restaurant. Hindi ko na tinignan pa kung anong restaurant iyon dahil busy ako sa pagpapakalma sa sarili. Nang makaupo kami sa pinakadulo, matama na akong tinignan ni Ivan kaya pilit ko siyang nginingitian. Amber naman. Ivan, I have no money here. Sabi ko pero huminga lang siya ng malalim bago nag-order kaya nakasabay na rin ako. I ordered a slice of chocolate cake and Ivan ordered a pasta. Nagsimula siyang kumain kaya walang gana kong tinutusok-tusok ang cake gamit ang tinidor. Wala nang luha na nahuhulog galing sa mga mata ko pero ang sakit ay dala-dala ko pa rin dito sa dibdib ko. Para na akong pinatay nang makita ko silang naghahalikan. Amber, divorce him. Sa sinabing iyo ni Ivan, bigla ko siyang tiningnan at nginitian ng malungkot. Divorce? Para mo naman ako nilibing ng buhay niyan. Biro ko pa pero hindi siya natawa.
You don't have to settle for less. Alden is not less, Ivan. He's a bastard. And I love him despite of that. Seryosong sabi ko na ikinatigil niya. Fine, hurt yourself even more. As long as I can, Ivan. Sabi ko kaya nagpatuloy na lang siya sa pagkain kahit kitang-kita ko na nawala na siya ng gana. Pagkatapos niyong kumain, kaagad kami naglakad pabalik ng hotel. Tahimik lang kaming dalawa. Nag-iingay na ang paligid kasi gumagabi na pero kami ni Ivan ay parehong wala ni isang salita na sinasabi. I could feel his tears but I don't want him to know that I am still hurting. The cold wind is blowing my skin causing me to shiver. Marahan kong hinimas ang exposed kong braso sa katahimik na sumulyap sa mapayapang karagatan. Ivan, ligo tayo. Wala sa sariling sabi ko saka mabilis na tumakbo papunta doon. Amber! Mabilis kong hinaban ang dress na suot at inilapag sa buhangin bago muling tumakbo papunta sa dagat. Kagad akong hinampas ng alon kaya natumba ako at nakainom ng tubig na maalat. Natawa ko na parang baliw. Saka mabilis na bumangon para salubungin ang mga malalaking alon na parang lasing. Malakas na napasigaw ako nang matumba ako ng 5 beses dahil hindi ko kayang tumayo. Wala sa sarili ako napaluhod sa tubig kaya nang dumating ang alon, kaagad ako napahiga. Hinayaan ko ang sarili kong tangayin ng alon kahit hindi na ako makahinga. Wala sa sarili akong ngumiti sa kapumikit ng mariin. Akmang ibubuk ako na ang bibig ko pero may malakas na kamay na humila sa akin kaya hindi natuloy. Kagad kong hinabol ang hininga ko sa kamalakas na itinulak si Ivan na siyang humigit sa akin mula sa tubig. Are you crazy, Amber? Nanggagalaiting sigaw niya kaya inis akong naglakad para bumalik sa tabing dagat. Mabilis ulit akong hinila ni Ivan kaya bigla akong napaharap sa kanya kahit hindi ko gusto. Ivan, let go of me. Sabi ko pero hinuwakan niya lang ako sa magkabilang braso at mabilis na hinanap ang mga mata. Amber, ano ba? Galit na sabi niya kaya kaagad ako nakaramdam ng takot. Takot at pagsisisi dahil sa ginawa ko. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Para akong mababaliw kaya ang katawan ko na lang ako sang gumagawa ng paraan na mawala ang sakit. Ivan, I'm sorry. Nanginginig na sambit ko sa kamabilis na tumakbo papalayo sa kanya. Kaagad kong pinulot ang hinubad ko at kaagad na naglakad ng mabilis pabalik sa hotel. Amber! Tawag ni Ivan mula sa malayo pero hindi ko na pinansin pa. Nanginginig ang buong katawan ko dahil sa lamig pero hindi na ako nag-abala pang magsuot ng damit. Tanging 2-piece lang ang suot ko kaya nang pumasok ako sa hotel, lahat ng mga tao ay napalingon. Tuloy-tuloy ako na pumasok sa elevator at kaagad na isinara kaya hindi na nakahabol si Ivan. Napabuga ako ng hangin sa kamadiin na sinabunutan ng sarili. I'm going crazy and I don't like it. Nang makarating ako sa kwarto namin, kaagad kong itinapon ang sarili sa couch kahit basang-basa. Kusang lumandas ang masaganang luha sa pisngi ko kaya niyakap ko ng mariin ang isang throw pillow. I am shivering because of coldness. Nang biglang bumukas ang pinto mula sa banyo. Hindi ko na iyon nilingon pa dahil sigurado ako na si Alden iyon. Mabilis kong pinatuyo ang luha at mas mahigpit na yumakap sa unan. Amber, you are dripping wet. Malamig na sabi ni Alden kaya mas lalo ko nanginig. Don't talk to me. Paus na sambit ko habang itinatago ang mukha sa unan. You are kissing another girl. Alam ko namang may girlfriend ka at mahal ko siya pero hindi ko maiwasang masaktan. Hindi ko alam kung paano tanggalin ang sakit. Para kong sinasaksak at unti-unting pinapatay. Pulong ko sa sarili. Amber! May authority na sambit niya. Ulit kaya dahan-dahan akong huminga ng malalim. Saka nagpa siya ng umupo para makita siya. Kaagad na umigting ang panga niya nang magkasalubong ang mga mata namin. Alam kong namumula ang mga mata ko sa kakaiyak at kitang-kita niya iyon pero wala na akong pakialam. Mariin siyang napalunok kaya napalunok din ako. Take a shower. Mariin na utos niya sabay sulip sa katawan ko pero nanatili lang akong nakaupo. Alden, mahinang sambit ko sa pangalan niya kaya mas lalo lang na
Umigting ang panga niya na parang nagtitimpi sa galit. Amber, please. Take a shower. Then let's eat dinner at the lobby. Sabi niya pero ngumiti lang ako ng malungkot habang nakatingin sa kanya. I won't eat. Sorry for making you feel that I am your responsibility. Sorry kung pinilit kita na pumunta dito. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil kaagad nang nanginig ang labi ko sa nagbabadyang mga luha. Amber, please. I am not your responsibility, Alden. Okay lang ako. Don't worry. Sabi ko sa papaiyak na boses kaya bumalatay ang inis sa mga mata niya. Stop talking bullshits, Amber. I am not. Sabi ko sa medyo mataas na boses. Amber, please. Ganting sabi niya sa mataas rin na boses kaya marahan ako napatalon dahil sa gulat. Oo na, maliligo na. Sabi ko sa mabilis na tumakbo papunta sa banyo saka ibinabad ang sarili sa malamig na tubig mula sa shower. 1 oras ako sa loob ng banyo kasi mas lamang pa ang iyak ko kaysa sa paglilinis ng katawan. At nang lumabas ako, wala na siya doon kaya kaagad ako napakurap. Mabilis ako nagbihis saka hindi na nagdalawang isip na humiga sa carpeted floor sa tabi lang ng couch dahil nabasa ko ang couch kanina lang. Nanginginig kong niyakap ang sarili ko sa kaunti-unting pumikit para tuluyan ko nang makalimutan ang sakit. Tahimik akong umiyak habang pinipilit ang sarili na dalawin ng antok at ilang minuto lang ay tuluyan ko nang nakatulugan ang pag-iyak. Hating gabi ng tuluyan ako nagising dahil sa lamig kaya dahan-dahan akong umupo. Una kong sinulyapan ay ang kama na walang tao. Napalunok ako sa mabilis na hinanap ang phone sa buong room at nakita ko ito sa mesa malapit sa couch kaya kaagad kong tinignan ng oras. It's already 12, nearly 1 o'clock but Alden is not here. Napangiti ako ng malungkot nang maisip kung saan siya natulog ngayong gabi. Dahan-dahan akong pumunta sa balcony sa kadinama ang malamig na hangin. Mabilis akong tumingala sa kalangitan para panoorin kung paano kumislap ang mga bituin. Wala sa sariling ngumiti ako sa itinaas ang kamay para subukang abutin ang mga iyon kahit alam kong imposible. So far, like my husband, I murmured while smiling. Habang nanonood ng mga bituin, biglang tumunog ang pinto kaya kaagad ko iyong nilingon. Napaawang ang labi ko sa gulat dahil nakita ko si Alden ang pumasok na medyo namumula ang buong muka pati na rin ang mga mata. Napakurap ako ng ilang beses nang magtama ang mga mata namin. Sa oras na ito, hindi ko alam kung ano ang nais ipahiwatig ng mga titig niyang iyon. Parang nagmamakaawa, awa at parang naguguluhan. Tom! Madiinamura niya kaya napahakbang ako para sana bumalik sa pagtulog pero naharangan niya ako sa hamba ng balcony kaya mabilis na kumabog ang puso ko dahil sa pagkabigla. Marahan akong umatras para lumayo ng konti pero humakbang din siya palapit hanggang sa makulong niya ako sa pagitan ng mga braso niya nang mapasandal ako sa railings. Alden! Nanginginig na sambit ko habang lumilikot ang mga mata pero pilit niya itong hinuhuli ng tingin. I could smell his natural and manly scent and it's making me feel dizzy. Mas lalo siya lumapit sa akin kaya napasubsob ako sa dibdib niya. Marahan akong humawak sa dalawang braso niya para sana itulak siya pero hindi ko rin nagawa kasi nang maramdaman ko ang lamig ng balat niya, parang gusto ko na lang nahawakan ito hanggang sa makaramdam ng init. Bagya siyang yumuko para hulihin ng tuluyan ang mga mata ko. Namumula ang mga mata niya kaya kaagad kong nalaman na lasing siya dahil na rin sa amoy ng alcohol galing sa hangin na ibinubugan niya na hindi ko naamoy kanina. Tom, I'm sorry. Paus na sabi niya kaya napaawang ang labi ko. Mas lalo siya lumapit sa akin kaya kaagad na naman sa ang mga mata ko dahil sa namumuong luha. Feeling him this close to me is one of my dreams. Akala ko hindi na matutupad pero ramdam na ramdam ko na ngayon. I could feel how hard his body is against mine. Marahan ko sininghot ang natural niyang amoy kaya bahagya akong nalasing sa sariling nararamdaman. Oh, I am not able to finish my words because his soft lips crushed on mine. Nanlaki ang mga mata ko dahil doon pero unti-unti na rin akong pumikit nang ingat niya ng konti ang baba ko. His lips slowly moved
but I couldn't move mine because I don't know how. Alam kong lasing siya pero gusto kong isipin na ginusto niya akong halikan sa mga pagkakataon na ito. Unti-unti kong nakukuha ang ritmo ng mga labi niya kaya kaagad kong ibinuka lalo ang labi ko para magaya ang paggalaw na ginagawa niya. His lips are so soft and so sweet. Marahang napunta sa magkabilang bewang ko ang kamay niya kaya marahan ko ring ipinaikot ang braso sa leeg niya para mas mahalikan siyang lalo. When his kisses trailed down to my jaw, I slightly craned my neck to give him more access. Napakagat ako sa ibabang labi ko habang dinadama ang nakakapang-init na sensasyon na ibinibigay niya sa akin. Galing sa pangako, mabilis na bumalik ang mga labi niya sa labi ko para mas halikang muli ako ng marahan. I let out an embarrassing sound causing him to stop for a second, but he continued after. Pareho kaming tumigil galing sa nakalalasing na halik nang maubusan ng hininga. Nakaawa ang mga labi niya na tiningnan ako ng diretso sa mga mata. I couldn't read his eyes. Puno ito ng mga hindi ko maipaliwanag na nararamdaman. Shit! Mabilis siyang lumayo sa akin na parang biglang natauhan kaya kaagad ako napakurap at napakapit sa railings dahil sa panghihina. Alden! Mabilis siyang tumakbo papalabas ng kwarto kaya wala sa sarili ako napaupo sa sahig habang tuloy-tuloy na tumutulo ang mga luha. Niyakap ko ng marahan ang tuhod ko para doon sumubsob habang humahagulhol ng malakas. Akala niya ba ako si Michelle? Nagkamali ba siya? Those kisses does not mean anything? Iyak ako ng iyak at hindi ko maiwasang paulit-ulit na isipin ang mainit na halik na pinagsaluhan namin. Those kisses are like a drug, addicting, and I can't help wanting them more. But why? Bakit parang ang sakit ng bigla niyang paglayo? Does he mistaken me for someone? Unti-unti akong tumayo kahit sobrang nanghihina ang tuhod ko. Sa kapilit na pumasok at dumiretso sa medyo basa pang couch. Pabagsak akong humiga kahit basa. Saka doon ipinagpatuloy ang pag-iyak. I cried my heart out during that hour until I fell asleep with my bleeding heart. Kinabukasan nagising ako dahil sa sikat ng araw kaya mabilis akong bumangon. Una kong nilingon ang kama na walang tao kaya matamlay ako naglakad papunta sa banyo. Nang makita ko ang pamamaga ng mga mata, kaagad akong napabuntong hininga at mabilisan na naligo. Paglabas ko'y wala pa rin si Alden kaya parang tanga ako na tumunganga habang nakaupo sa couch na natuyo na. Nang mapasulyap ako sa phone ko, marahan akong bumuga ng hangin dahil marami akong natanggap na messages mula sa mga kakilala. Walang gana kong tiningnan lahat ng messages saka nag-reply sa mga importante bago marahang itinapon ang phone sa malambot na couch. Napatitig ako sa pintuan na sarado dahil baka sakaling pumasok si Alden pero isang oras na ang lumipas, hindi pa rin siya dumarating. Tamad akong tumayo saka naglakad papalabas. I sigh when I hit the open button on the elevator so it immediately opened. Napaawa ang labi ko nang makita si Alden na nag-iisa sa loob kaya nagdalawang isip akong pumasok. Tiningnan niya ako gamit ang malalamig niyang mga mata kaya wala sa sarili akong humakbang, papasok at sa pinakagilid pumwesto. Nang magsarado ng elevator, wala pa rin nagsalita sa amin kaya mas lalo akong nakaramdam ng ilang at kaba. Pati paghinga ko, pinipigilan ko dahil hindi ko alam kung paano umakto sa harap niya. Gayong malinaw kong naaalala ang lahat ng nangyari kagabi. I cleared my throat when the elevator opened on the lobby. Nauna siyang lumabas na walang kahit anong sinasabi kaya natigilan ako dahil doon. Papasara ng elevator nang matauhan ako pero biglang bumalik si Alden para ilagay ang kamay sa gitna para hindi ito tuluyang sumarado. Let's go. Mahinang sabi niya kaya napalunok ako bago dahan-dahan na lumabas.